harapan niya ay may haring hinahangaan. Siya'y minamahal ng kanyang nasasakupan. Maginoon man o dukha, siya'y dinadakila. Pangalan ng haring ito ay Don Fernando. Kahit ng ibang mga reyna, siya'y tinitingalang totoo. Ang kabiyak ng puso niya ay si Doña Valeriana. Sa kanyang ganda ay walang pangalawa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 3 anak, 3 bunga ng pagliyab, at 3 binatang magigilas ng sarino ang kanilang lakas. Si Don Pedro ang panganay na siyang matigas at may tindig na pagkainan. Gulang nito'y sinundan ni Don Diego Malumanay. Ang pangatlo ay siyang bunso, si Don Juan, na ang pusong sutla, kahit na mapugto, ay siyang mapagmahal. Ang kahariang nito'y matibay at walang gulong dumadalaw. Ngunit sa isang pangyayari, yayanigin ang buong kaharian. Ba? Sakit mo pong haring mahal ay bunga ng panaging pangmabigat, ngunit alam ko ang lunas sa inyong sakit na malubha. May isang ibong maganda na ang ngalan ay Adarna, at kapag iyong narinig ang pagkanta nito sa iyong sakit, ikaw ay giginhawa. Saan naman matatagpuan ang ibong ito? At naninirahan ito sa bundok Tabor, malapit sa puno ng Piedras Platas na siyang tinang. Ngunit, tanging sa gabi lamang ito naroroon upang umuwi at magpahinga. Malayong lakbayin ang kailangang gawin upang makuha ang lunas ng inyong amang hari. Kaya mahal na hari, iyan ay ipakuha para kayo ay gumaling. Hayaan mo, Ama, at kukunin ko tong ibong sinasabi niya. Ginoo, ako'y nagugutom na. Maaari mo ba akong tulungan pang mawala ang gutom na aking nadarama? Hindi maaari. Ako'y tinapay lamang nagawa para sa mga religa. Hindi ko maaaring ibigay ito sa isang hang tulad mo. Wala sinasabi nilang hindi kinang napuno. Maya lang ay huli ko ng ibong Adarna. Lamang ay dapat ako magpahinga. Sa wakas, mapapawi din ang aking pagod sa 3 buwan na paglalakbay.
narito na ang ibong Adarna. Sa wakas ay mabibigyang lunas na ang aking ama. Ngunit napakaganda ng himig na ito. Tila isang uyaying inaaya akong matungo. Marahil lamang ay dapat na patapusin ko ang awiting handog niya bago ko siya hulihin at dalhin sa Barbanya. Makailang buwan na ay hindi pa rin bumabalik ang Don Juan. Maaaring siya ay nalagay na sa panganib sa paghanap sa ibong Adarna. Maaari. Kaya ngayon ay inaatasan kong hanapin ang lunas na siyang magpapagaling sa akin. Hanapin mo rin ang iyong kapatid at samahan siyang umuwi sa ating kaharian. Masusunod po, Ama. Ginoo, bigyang awa mo na. Ako'y matagal na di nakakakain. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkain na mayroon ka? Paumanhin. Ngunit ang dala kong pagkain ay sapat lamang para sa aking paglalakbay. Kung may dala man sana akong sobra ay mabibigyan kita. Paumanhin mulit. Matapos ang 3 taon na paghihintay sa dalawang kapatid, napag-isipan ni Don Juan na siya na lamang ang maglalakbay upang makuha ang Adarna na gagamot sa karamdaman ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang ama at ina ay hindi gustong pati siya ay mawala. Labis na ang kanilang pangungulilang naramdaman sa pagkawala ng 2 anak. Ang pag-alis ng bunso ay hindi na nanaisin pang mangyari. Takot ang bumabagabag sa hari at reyna na baka pati si Don Juan ay mawala sa kanila. Ngunit nagpumilit si Don Juan at nangakong babalik siyang kasama ang mga kapatid at ang ibong Adarna. Hindi kalaunan ay pumayag na rin ang magulang ni Don Juan at binigyan siya ng basbas sa pag-alis.
nagugutom at nanghihina ng aking katawan. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkain na mayroon ka? Tamang-tama at meron pa po akong tinapay dito. Kunin niyo na po ito at kainin niyo na. Maraming salamat sa iyong pagtulong din. Sa paanong paraan ko may babalik ang iyong kabutihan. Sa katunayan, ang ibong Adan na rin po ang aking sadya upang pagalingin ng aking ama. Subalit hindi ko alam kung saan ito matatagpuan. Bukod pa po rito ay nahanap ko rin po ang aking dalawang kapatid na matagal nang nawawala. Marami ka pang pagdadaanan na hirap. Pero ikaw ay magmula ng pag-asa. Makinig sa lahat ng aking bibilinan nang hindi ka makimbata. Sa lugar na iyon, may makikita kang punong kahoy na nagliliwanag sa gabi. Doon ay huwag kang titigil at magpapadala sa iyo. Tumingin ka sa baba at doon ay makikita mo ang taong magtuturo sa iyo kung nasa ng ibang pagkakas. Dalhin mo itong tinapay para may makain ka sa iyo. Bakit niya po binabalik? Hindi ko po ugaling bumawi ng bagay na naibigay ko na. Kaya't kunin niyo na po ito at tanggapin. Maraming salamat din. Tunay na kay ganda nga nito. Ngunit, kailangan ko munang makita ang ermitanyo makakatulong sa akin. Matagal na kitang hinihintay. Halika't pumasok ka. Bakit po kayo pagod at puto sa inyong paglalakbay pag-umo rito? Narito ang gaya katulong dalo upang hindi ka tulungan ng kanta. Sa bawat kanyang kakantahin, sugatan mo yung sarili at pigain ang dayak sa iyong sugat. Matapos ang kanyang pagkanta, makakatulog din ang ibong agad. Lahat po ng inyong habilin ay ako susundin. Ito po ay aking gagawin ng tuloy ang mahuli ko ang pinangalan. Maraming po salamat sa inyo. Tama lang siguro na dito kung magtago upang hintay ng ibong Adarna. Tunay nga siguro na makakatulong ang mga bagay na ito na binigay ng ermitanyo. O Don Juan, alam ko ang iyong pakay dito. Ang iyong amang hari ay may sakit at kailangan siya'y gumaling. Ang iyong kabutihang puso
ay bibigyan ng parangal. Paumanhin, Ibong Adarna. Ngunit kailangan kitang hulihin para gumaling ang aking ama. Siya'y nakaratay at may sakit. Kaya't kung mamarapatin, pwede bang ikay sumama sa akin? Bago kayo umalis, hayaan yung handugan ko kayo ng isang panalangin. Berheng Maria, bigyan niyo ng lakas sa mga ginoong ito sa kanilang paglalakbay at ang kanilang amay na karatay naway kumaling. Don Diego, mabuti pang ipahamak na natin si Don Juan. Siya'y ating patay. Kung siya'y patay na, ay iwan natin. At tayo na magdala ng Ibong Adarna sa Carian upang sa atin ang parangal. Ngunit, tayo'y magkakapatid. Ano na lamang ang isipin ng ating ama at ng Carian kung babalik tayong dalawa, ngunit hindi si Don Juan? Tayo ang mga nakakatandang kapatid. Ano na lamang ang isipin ng Carian? Magmumuka tayong mahina kung hindi natin ito gagawin. Lahat ng tao ay titingalay ng Don Juan at walang matitira sa atin. Masama ang pagpatay lalo na sa ating kapatid. Kung sa gayon nga'y, pagtulungan natin na umuwi ng kanyang katawan. Kung ito'y mahina at bali-bali ay iwan natin sa isang daan. Saan natin dalhin ng Ibong Adarna sa ating Carian. Iharap ito sa ating ama. Sa gayon, sa atin, parangalan na walang palit. Pa sa ating ginawang hirap sa paglalakbay. Kung yan ang gusto ng panganay, wala kang magagawa. Anong pagtataksil ang ginawa ng aking mga kapatid? O Birheng Inang may awa sa amin, makabag sa aking aliping kapuspalad. Kung kapalaran kong maging imaang, loobin mo nawa ng aking amay mabuhay. At lahat ng hirap ng aking naranasan ay hindi sasapitin, ngunit nais ko lang pong gumaling ang aking ama. Hindi ito isang pagsisisi at hindi ko rin lubos isipin na ako'y pagtataksin ng aking mga kapatid. Hindi nga ba kaming tatlong magkakapatid ay isang tao? Sila naway patawarin ng Diyos na maawain. Sa akin pong sinasasadlaan, sana'y bigyan lakas upang makauwi at makasamang muli ang aming amang nasa malubhang kalagayan. Kapatid mo man o kaibigan ay maaaring lihim na kaaway mo. Makikita mo kung sino ang taksil. Ang yakap na kanilang ibinibigay ay pagsuyong lason pala. Kay sakit nitong sugat. At kay sakit ng pagtataksil nila sa akin. Ako, Diyos kong mapagmahal. Kung ngayon mapagmamasdan ang anak mong si Don Juan ay labis na hihirapan at nalulugmok. Ako po'y tumatawag ng kukup-kup at tila walang isang dumudulog.
Dalangin kong mataimtim na sa sakit na ito'y gumaling at mawala ang lahat ng kirot. Mawala nawa ang lungkot na nadarama ng aking ama at ina. Alam kong kayo'y hindi natutulog at kinukup ang sinamang lalapit sa inyo. Maging isang katunayan sana itong dalangin na ito, ang iyong habag at tulungan si Don Juan. Nawa ako'y makabalik sa piling ng aking amang may sakit. Tila laon ng araw na ito na hindi mo makakamtan ang ginhawa ko iyong inaasam. Ikaw ay titindig na may lakas ng tulad noong dati. Bakas may walang mga sugat at ang iyong tikas ay manunumbalik. Tulong mo sa iba ay tulong mo rin sa akin. Utang ko sa iyong habag ang buhay kong hindi nahulas. Ano bang marapat gawin kundi ibalik ang iyong kabutihang ginawa? Huwag sanang tularan at maulit muli ang karasang ginawa sa iyo. Sa kalagitnaan ng pamamahinga ng hari, ay biglang dumating ang dalawa niyang anak na matagal nang nawala. Walang pagsigla ng kasiyahan ng hari nang makita sina Don Pedro at Don Diego na muling nagbalik at kasama pa ang ibong adat. Ipinagmalaki ni Don Pedro kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan at paano nila ito nahuli. Pinakanta nila ito. Ngunit ni Bulong man ay hindi ginagawa ng ibong Adana hanggang sa pinilit itong pakantahin at nagsimula na nga itong kumanta. Ngunit hindi naman maganda ang kinalabasan. Kayong dalawang taksil, lumayas kayo sa aking kaharian. Ito yung malas mga kapatid. Amang hari, ang puso mong mahabagin, sa kanila'y buksan mo rin. Malaki man ang kanilang pagkakasala, ngunit ako na may narito, buhay at kapiling mo. Sila'y aking mga kapatid, kaya't hindi ko kakayanin kung sila'y mawawalay sa akin. Kaya't amang mahabagin, sila na may iyong patawarin. Sa hiling ng aking mahal na anak, kayo ngayon ay makakalaya. Yun ay kung kayo ay magtatanda sa inyong pagkakamit. Makikita sa palasyo at sa lugar na sasakupan ang panunumbalik ng lakas at kasiyahan ng tuluyan ng kubalik ang hari. Amang hari, ano po ang dahilan ng inyong pagpatawag sa amin? Tunay ang malaki ang naitulong ng ibong anak. Kung kaya, ako ay nag-aalala na ito ay makalaya. Inaatasan ko kayong magbantay ng 3 oras. Maaasahan ko ba kayo? Kung gayon makakaasa ka na susundin namin 3 ang inyong pinag-uutos. Labis-labis na ang kahiyang binigay ni Don Juan sa aking ngalan. Hindi ako papayag na lagi na lamang siyang titingalain. Hindi dapat siya nakakalusot sa lahat ng ginagawa niya sa akin. Kailangan kong gumawa ng paraan upang mawala si Don Juan. Hindi ko kailangan ng pagpapatawad niya.
Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapahamak, Don Juan. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko, titiyakin kong magdurusa ka. Kapatid, ang ginagawa mo rin, samahan mo na lamang ako magbantay at sabay na mahinga. Maya-maya lamang igisingin ang Don Juan kahit di pa oras ng kanyang pagbabantay. Hindi ba ipinili na tayo ng ating ama? Ano na naman ito na yung pinaplano? Nais mo magalit sa atin ng ating ama? Manahimik ka na lamang at sumunod sa akin. Hindi ka pa nababagabag sa ginawa sa atin ni Don Juan. Nararapat lamang na tayo'y gumanti. Ngunit wala nang ano-ano at ako na ang bahala sa ating gagawin. Sumunod ka na lamang sa akin. Sigurado ka ba sa ating gagawin? Hindi ka ba natatakot? At bakit ako matatakot? Ganito ang ating gagawin. Sundan mo ako. Kunin mo ang ibong adar natin kay magpadali. Ingatan na ikaw ay huwag na mahuli. Halina! Sa inabahaba ng ating paglalakbay, ay dito lamang pala sa bundok ng Armenia natin matatagpuan ang ating bunsong kapatid. Kamusta na kaya siya? Hindi ka ba nagsisisi sa ating ginawa? At ba't ako magsisisi? Halika't lapitan natin siya. Paano naririto kayo? Totoo ba itong aking nakikita? Kung panaginip man ito'y sana hindi na ako magising. Kitagal kong nag-iisa. Aming bunsong kapatid, tunay nga kami nasa iyong harapan. Naglakbay upang ikay hanapin at napagdesisyon nang samahan ka na lang. Saglit lang, Don Juan. At kami lang dalawa ay mag-uusap. Ano itong sinasabi mong sasamahan natin siya? Hindi ba't bili ng ating ama na tayo babalik matapos natin siya makita? Don Jeb, lawakan ng iyong isip. Tiyak na hindi tayo makakatakas sa kaparusahan ng ating ama. Mas mainam pa na, samahan na lamang natin si Don Juan at dito na lamang manirahan kasama niya. Kaysa naman sa bumalik pa tayo sa karyan. Saan ang parusa? Mukhang mas mainam nga yan kaysa tayo maparusahan. Kung mga kapatid, ano yung napag-usapan? Napagdesisyonan lamang namin na humingi ng kapatawaran at samahan ka na lang. Patawad. Mga kapatid, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Lubhang nakakaakit ang balong ito. Nakakapagtaka nga lang at walang tubig dito. Malinis at wala ring lumot ang balon. Kaya mahirap sabihin walang nagmamay-ari nito. Kung kaya bumagang pumapalot sa baril. Pag siguro ang bumagang pang sumala. Hindi ko. Ako ikastart na ng baba. Mag-pwede yung ibitawan ng gatong dito na akakit. Mas matanda sa'yo kaya ako dapat ang nararapat bomba. Sige nga kayong dalawa. Ako ang panganay kung kaya't ako ang mauna. Sige, tali niyo ako. Higpitan niyo aking mga kapatid. Kayo sumunod agad din. Kayo aking naasahan. Basta, ano mo nakita? Hindi nyo na naising bumaba.
Lubhang nakakatakot. Pahinga ka muna, kapatid. Ako naman ang bababa. Tingnan na lang natin. Kamusta? Ayos ka lang ba? Huwag ka nang tutuloy, kapatid. Huwag ka nang bababa. Kung gayon, marapat lang na malaman ko rin kung anong nasa balong ito. Ako naman ang bababa. Mag-iingat ka, aking kapatid. O marilag na prinsesa, presensya mo pa lang, ang aking tuwa'y nag-uumapaw na. Hangaday pagbati, paumanhin, ako yung patawarin. Ang nais ko lamang ikaw ay mapaibig. Prinsesa kong mahal, ako yung kahabagan. Kung ang umibig sa'yo'y kasalanan, handa akong maparusahan. Tigilan ang iyong mga salitang binibigkas. Ako hindi magpapadala sa iyong kasinungalingan. Kung hindi lang din masusuklian ng aking pagmamahal, ay mabuting kitilin na lamang ang aking buhay. Sino ba naman ako para mahaling ninuman? Ang dami ko ng suliranin hinamak. Maging kadiliman ay aking hinarap. Ngayon nandito ka na. Pagkasabi pa rin ang aking nararamdaman. Ito ba talaga ang aking palad? Nagmistulang anak ng kamalasan. O Ginoong giliw ko, napakahirap ng dinanas mo. Tanggapin mo yaring pag-ibig ko. Ang pag-ibig kong ito ay kapag naglako, nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagtaksilan? Imposibleng talikuran ko ang aking prinsesa. At ikaw yun, mahal ko. Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit kita lilisanin dito. Sa akin ay may bantay. Isang higanting sobrang bagsik at siba. Kahit sinong taong datna'y sinisila. Hindi ko alam kung paano lilisan. Dahil baka kapag ikay kanyang nakita, tangkaing kunin ka, sinta ko. Mahal ko, ikay kumalma at magtago. Haharapin ko ang igante ng ikay makalaya na. O sinta, makinig siya sa aking sasabihin. Dito'y tumahimik at ako'y hintayin. Pangakong ikay babalikan at muling hahagkat. Huwag mo akong bibiguin. Tiyaking ang higante ay tatalunin. Pangakong mahal ko. Ano to naamoy ko? At di na may ibang tao dito! Kung may ibang tao ka man tinatago doon, Joanna, mabuti na dito iyong ilabas! Hindi ko na pala kakailangan mamundo kung mamarap pa sapagkat ikayo ko sa lumapit na! Salamat ka at dumating ka! Nakahanda na ang aking tiyan upang kainin ka! Kahit 3 taon pa hindi kaya mabusog ang aking tiyan! Ngunit nagpapasalamat pa rin ako at dumating ka! Higante! Itigon mo ang iyong bibig kung puro yaban ang ngayon sasabihin! Marahil takot sa iyong nakararami pero ako! Kayang-kaya kita itumba! May lakas ka at
matapang na loob na ako iyong hapunin. Patawarin nawa ako ng iyong pamilya. Ngunit di ka na makauwi dito na buhay. Ang dami pang sinasabi! Ikaw ba'y duwag? Halika rito tayo magtos! Ingat ka doon, Juan. Siguraduhin ako'y babalik. Hinahamon mo ako, ha? Tapusan mo na! Tila ako'y nabunutan ng tinik sa aking dibdib. Ako'y labis mong pinag-alala. Kumusta ang iyong pakiramdam? Mahal ko, ako'y masaya pagkat ika'y malaya na. Ayan nga at magdahan-dahan. Ang iyong katawan ay pagod at bugbog pa. Halika at magpahinga na lamang sa mga bisig ko. Kasama ka lamang ay nanunumbalik ang aking lakas. Tunay pala na pag-ibig ang pinagmumulan ng lahat. Mahal kong prinsesa, hayaan mo na mamahinga sa'yo. Nais kong sulitin ang mga oras na kasama ang irog ko. O prinsesa kong nililiyab, tatanggapin ko kahit anong hirap, basta't ikaw ang katumbas. O prinsesa ko, makinig ka sa aking sasabihin. Samahan mo ako sa aking pag-alis. Iwan natin ang balong ito at sumama ka sa akin sa aming kaharian. Buong galak ko itong tatanggapin. Ngunit, hahayaan mo na lamang bang iwan ko ang aking bunsong kapatid. Hindi ako aalis kung siya'y mananatili. Ang kapatid kong si Leonora, mahal ko. Nariyan siya sa palasyong tanaw mo. Tiyak na may panganib sa lugar na iyon. Tulad ko ay may nakabantay rin sa kanya. Isang serpenteng mabangis at sanay sa pagpatay. Tiyak na manganganib ang iyong buhay. Hindi kita pipilitin na siya ay puntahan. Dahil hindi ko kakayanin na makihamak ka muli at mailigtas lamang siya mula sa kanyang bantay. Hayaan mo akong iligtas ang iyong kapatid. Pangako na ililigtas ko siya. At pangako na makakabalik kami rito ng ligtas ni Doña Leonora. Ngunit, paano kung parehas kayong mawala sa akin? Hindi ko kakayanin ang tiyak na kalungkutan. Huwag kang mag-alala, irog ko. May awa ang Diyos. Tiyak ako na tutulungan niya ako. At sa iyong puso'y tanggalin ang iyong agam-agam at palitan ng kapayapaan. Ano yun? Sino mapangas na taong pumunta rito? Ako'y patawarin, mahal na prinsesa. Ako'y naparito lamang upang ikaw ay ligtas at itakas. Ngunit ako'y nabighani sa iyong kagandahan. Nakagkan kaya akong pinapangarap. Handa akong magpalitin sa iyo, mahal na prinsesa. Tiging nawa ang pag-ibig na alip sa iyo. Hindi mo balintana ang panganib na nakaaba? Ang iyong binabalak ang tatapos sa iyong buhay. Ang serpienteng ito ay walang awa kung pumitil ng buhay. Mabuti pa at umalis ka na! Marahil nasisiraan ka na ng bait. Wala akong takot sa anumang panganib. Wala itong katapat sa lahat ng hirap na aking hinarap. Mas gustuin ko pang mamatay kung ang kapalit nito ay kaliyan. Sino mapangas na magtatapang-tapangan na humarap sa serpiente na walang kasiguraduhan ng kanyang buhay? Ako ata'y pinapatawa sa biro mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ako natutuwa sa presensya mo. Umalis ka na at iligtas ang iyong sarili. O Giliw, sinasaktan mo lamang ang damdamin ko. Bakit hindi mo matanggap ang aking pag-ibig? Nais ko lang naman na ikaw ipagsilbihan. Hindi ako madadala ng iyong mga salita. Umalis ka na sa harapan ko at baka tawagin ko pa ang serpiente na mawala ka sa paningin ko. O prinsesa, maigi pa'y bawasan ang init ng umuulo sa akin. Dahil pang asupre sa init ng iyong ulo. Iniibig lamang kita, ngunit ako'y patawan kung ito'y pagkakasala sa iyo. Ikaw lamang ang aking sadya, Giliw. Noong una ay nais ko lamang na ikaw iligtas, ngunit
Nang masilayan ng iyong mukha ay nabihag mo aking puso. Kaya't asahan mo, mahal na prinsesa. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tapat. Kaya't sana'y huwag mo na akong paalisin. Sa dami ng hirap na aking pinagdaanan, muling nabuhayan ang aking puso nang makita ka. Sa dilim ng balon na aking sinulog, tila ngayon ko lang nakita ang liwanag. Ang iyong ganda ang nagsilbing kislap sa madilim na daan. Ang daang ito ay pag-ibig. Wari ako'y payagan ng umibig sa iyo. Suklian nawa ang aking pagmamahal. Di rin ako makakatiis. Ngunit kung hindi ka aalis, ika'y maabutan ng serpiente. Lubhas siyang mahirap kalabanin at patayin. Bagamat mahirap at pakiramdam ko'y walang katapusan ng pakikipaglaban sa serpiente. Ngunit biliw, ang pag-ibig ko sa'yo di matatapos kailanman. Ako'y pagpasensyaan, mahal ko. Kanina ay init ng ulo ang aking pinairan. Kung ako may nagalit, subok lamang inyong pag-ibig. Pagkat maraming mga tao ang umiibig, ngunit pangako ay napapako. Ako'y nag-iingat lamang sa pagpili ng taong aking iibigin. O mahal, ikaw ang aking buhay. Kailanman ay hindi babaliin ng aking pangako. Buong puso kang mamahalin kapalit mo nito'y buhay ko. Sinta! Ang serpiente ay nariyan na! Paano na ang ating buhay? Ang irog ko, ikaw ba'y kumalma? Dito ka lang mga nagsusunod sa akin. Pupuntahan ko ang serpiente na ikay makalaya na. Mukhang mayroon kang iniiling at karas dito. Isang tao? Narito ka ba para sa akin? Halika rito! Nang aking makita lang yung buhay! Nasaan na siya? Dito ka lang. Babalikan kita. Matapos manalangin ay parang himalang lumakas muli at tumarap sa serpenteng malakas. Ako lang ang dapat kasama ni Doña Leonora. Dahan-dahan ng prinsesa. Ayos ka lang ba? Salamat. Ganda talaga ng mga sana dito. Parang mga mata mo. Talaga po. Sa kanilang paglalakad ay nadaanan muli si Doña Juana kung saan ito naghihintay. Baka sa pagkadismaya ng prinsesa nang makita ang dalawa na masaya at nagtatawanan pa.
nalaman ko rin ang misteryo ng balon. May isa ring lugar na nakatago dito. Sabihin na natin, napakagagandang mga dalaga, mga prinsesa, ang aking mga kapatid. Mga kapatid, si Doña Juana at siya naman si Doña Leonora. Tunay ngang napakatikas ng ating kapatid na si Don Juan. Tignan mo, 2 babae ang kanya nakuha. Marahil nga'y nararapat na tayong bumalik sa karya ng Berban. Ano paano ang ibong adar mo? Huwag ka mag-alala. Ang singsing! Bakit, Bingbing? Nawawala! Kailangan mo balikan! Binibin, malayo na ang ating nilakbay. Mapagod lamang tayo kung ating ito'y babalikan pa. Hindi mo ako naiintindihan. Lubhang mahalaga sa akin ang singsing. Pamana pa yun ng aking yumaong ina. Bahin nga. Halina't balikan ito. Ikaw? Ikaw ang kukuha? E pagbaba nga lang ng balon ay hindi mo magawa. Pati ang lubid ay nilalagay sa bewang, hindi sa leeg. Ikaw ba may bibigti? Hayaan mo, Doña Leonora. Maghintay kayo rito at babalikan ko ang singsing. Giliw ko. Ang singsing ko'y hayaan mo na. Ang pagpaparoon mo mag-isa ay lubha akong inaalala. Mahal ko! Mahal ko! Mahal na princess. Ilang araw ka nang naglulugsa para sa taong hindi nababalik. Hindi! Nakita ko lahat! Kasalanan ko lahat ng to! Kaya magtigil na! Halina umuwi sa Berbanya! Ayoko! Atay kong mahal ko si Don Juan! Tama na! Uwi na tayo! Anong dahilan ng aking kayo tagal? Amang hari, kinalulungkot kong ibalita. Ngunit, nawawala si Don Juan. Kahit tagal namin itong hinanap, ngunit hindi namin ito makita-kita. Siyang tunay, ama. Ngunit, kaming dalawa ay nakatagpo ng 2 magandang prinsesa sa aming balon na pinuntahan. At nais nga namin dalawa na sila ay pakasalan. Mahal na hari, nais ko pong maikasal kay Doña Leonora. At nais ko naman po na maikasal kay Doña Juana. Hinihingi po namin ang inyong basbas, mahal na hari. Sa inyong kagustuhan ay pinapaspasan ko ako. Ako'y hindi sumusuway sa atas ng hari, ngunit hiling ko po na ilibag mo na ang kasal. Ako po'y pahintulutan na matapos muna ang aking panata. Mula nang kami ay maulila, ako ay namanata ng 7 taon na mamumuhay mag-isa. Kaya mahal na hari, ako po sana inyong pakinggan. Matapos ko lamang ang aking panata, handa akong magtumalima. Sa pagmamahal mo sa iyong magulang, ito ay pinapayagan ko sa puso mo. Maraming salamat po, mahal na hari. Don Diego at Doña Juana, papasaan pa akong hindi matutuloy ang inyong hiling. Binabasbasan ko ang inyong kasal.
Bakit ka na pa rito? Anong iyong nais? Doña Leonora, aking nakita si Don Juan at pinagaling. Ika'y maghintay ng maikling panahon at siya'y babalik na sa piling mo. Totoo ba ang iyong sinambit? Babalik na ang mahal kong si Don Juan. Maraming salamat. Don Pedro, ang kapatid mong si Don Juan ay babalik na. Kapatid, Don Diego. Bakit ka naman tumatakbo? May mahalagang bagay ka bang sasabihin sa akin? Ang ating bunsong kapatid, siya ay magbabalik. Bakit tila di ka natutuwa sa balitang ito? Hindi mo ba nais na makitang muli ang ating kapatid? Tuwa. Wala sa aking bokabularyo ang salitang tuwa. Simula nung mahuli niya ang ibong Adarna, wala nang inisip ang ating ama kung hindi siya. Kung naritong panganay, hindi niya bigyan ng pansin. So siya mamatay. Ngunit masama ang pagpatay. Lalo na sa bunso pa nating kapatid. Paumanin, Don Pedro. Ngunit hindi kita masasamahan sa bago mong balak. Kung ikaw man ay may gagawin, ay gawin mo na lang mag-isa. Hindi mo ba napapansin? Kahit pa pagsamahin ang pag-ibig na binigay sa atin dalawa ng ating ama, hindi nito mapapantay ang pag-ibig na binibigay niya kay Don Juan. Baka magulat na nga lamang tayo. Ipinamana na sa kanya ang kaharian. Hindi ko to matatanggap. Hindi ko yung matatanggap. Tanging ako lamang ang tapagmana nito. Hindi si Don Juan, hindi ikaw. Kaya ngayon pa lamang, nais ko siya mapatay. Siya mawala. Siya mapatay. Kung si Don Juan man ang susunod na magiging hari sa ating kaharian, ay wala na tayong magagawa. Kapatid, hindi natin makakamit lahat ng ating litihin. Hindi tama ang pumatay. Huwag ka magbalak na masama kay Don Juan at baka ito ang iyong ikapahamak. Hindi mo na ako mapipigilan, aking kapatid. Buo na ang aking desisyon. Ginagawa ko to para sa kaharian ng Berbanya. Ako ang susunod na kahari. Ako iaalis na upang hanapin ang balon. Hanapin ko siya upang patayin. Hindi na siya ang huwarang kapatid na aking nakilala. Iba na si Don Pedro. Punong-puno na siya ng inggit at galit. O Panginoong Mabagay, naway gabay niyo si Don Pedro pagkat siya'y nalilikaw ng landas. Don Juan! Nasaan ka? Magpakita ka! Don Pedro, ikaw ay gumising. Mali ang iyong ginagawa. Aanhin ang pagiging hari kung hindi ka naman tunay na masisiyahan dito. Hindi sa pagiganti matatagpuan ang tunay na ligaya. Bakit ka narito? Ako ba iyong sinusundan? Mahal na prinsipe, ako ay narito upang bigyan ka ng payo. Ito ang iyong susundin dahil ito ay para sa iyong ikabubuti. Ngunit, paano ang aking mga balak? Mas may magagandang bagay na nakalaan sa iyo. Limutin sa alaala ang giliw mong si Leonora dahil may dalagang higit pa ang karangalan at kagandahan. Malayo nga lamang dito ang kinalalagyang kaharian. Gayunpaman, mahal na prinsipe, siya ay iyong hahanapin. Ikaw ay maglalakbay at iiwan ang kahariang pirahan hanggang marating ang dahong silangan. Ngayon, paano ang kaharian ko? Paano ang kaharian ng Berbanya? Huwag kang mag-alala sa iyong kaharian. Ito ay mananatili sa mabuting kamay ng iyong kapatid. Magiging tulad pa rin ito ng nakaraan. Sa kaharian ng Reino de los Cristales, ikaw ay makakatagpo ng 3 dalagang magkakapatid, 3 mutya ng pag-ibig na walang kapares sa mundo. Iyong piliin ang buhay
titihin si Doña Maria Blanca. Walang tala sa madilim na gabi ang higit sa kanyang karikitan. Makikilala mo rin sina Doña Isabel at Doña Juana. Kaya tayo ay umayon na, Don Pedro, sa kaharian ng mga Kristiyano. Tunay na ikaw ay matutuwa, pati na rin ang iyong mga kapatid at ama. Huwag kang mangangamba, ako ay iyong makakasama. Matutunan ng mga aral na kailangan mo matutunan. Makakayanan mo lahat ng hirap at dusa para makuha ang prinsesang iyong makakaisang dibdib. Mahal kong Leonora, Ikaw ay narito na. Salamat at ikaw ay nagbalik. paumanhin kung ako'y nagtagal. Kay haba ng aking nilakbay. Kay raming tiniis na pagsubok kaya't ako yung patawarin kung ngayon lang ako nakarating. Ang mahalaga ay narito ka na. Ipapaalam ko ito sa iyong mga kapatid at ama. Don Juan, aking anak, ikay nagbabalik. Amang hari, may tagal ko mang nawala ngunit ang pag-ibig ko kay Doña Leonora ay kailanman hindi nawala. Kaya't kung inyo mang mamarapatin, hinihiling ko na sa kanya ikasal. Siyang tunay, mahal na hari. Mas ninais ng aking puso na maikasal kay Don Juan. Walang hiling na mabuting puso ang hindi mo pinagay. Doña Leonora, ikaw ay malayang kasal kay Don Juan. Walang pansidlan ng aking tuwa nang marinig ko ang iyong tinig at makita ang iyong mukha. Hindi talaga nakakalimot ang aking puso. Ikaw, ang unang binata na aking inibig at bumalik para ako'y ibigin. Tulad nga ng aking sinabi noong tayo nasa iyong kaharian, walang sakit at hapdiang ang hindi kayang tiisin, at walang lugar ang hindi kayang lakbayin, makasayo lamang ako, mahal ko. Kaya aking irod, ako'y narito muli upang ipagpatuloy ang naudlot nating pag-ibig. Kailanman ang pag-ibig ko sa iyo hindi nawala. Hindi ko maalis ang bagay na hindi naman nawala. Lagi ko nga alalahanin na ang unang inibig ko ay ikaw. At ang iyong paghihirap, makalaya lamang ko sa serpenteng bumihag sa akin mula nang kami ay nahulila. Kaya kong gawin ang lahat para lamang sa aking mahal na si Doña Leonora. Pangakong hinding-hindi ka natatangis dahil simula ngayon, hindi na ako mawawala sa iyong piling. At kung ito'y mangyaring muli, ako'y babalik sa iyong piling. Tatlong taong naglakbay ang panganay na prinsipe, maraming tarang at gubat na ang kanyang nilakad upang makita lamang ang kahariang sinali sa kanya. Tanda, ako'y inyong tulungan. Iligtas sa kagutuman. Kung kayo'y may kaunting pagkain, naway ako'y inyong limusan. Ako'y may supot dito ng tinapay. Halika at ika'y dumuko. Ika'y kumain at magpakabusog. Kamangha-mangha ang tinapay na ito. Anong sarap at ang linamnam nito. Tila ba'y kagagawa lamang. Kung ika'y may tunay na nasiyahan, narito ang supot ng tinapay. Kunin mo at iyong dalhin. Napakalayo pa at mahaba pa ang iyong lalakbay. Narito ang tubig. Napupuno sa iyong ulo.
Nunong maawain, inyong ipag-umanhin. Aking naubos ang inyong tubig. Ako nga'y natutuwang makatulong sa iyo. Ikaw nga, binata. Saan ka nga ba patungo't ika'y naririto? Ako ay naglakbay ng pagkalayo-layo patungo sa kaharian ng Reyna de los Cristales. Ngunit tila ba'y sa dinami-dami ng aking pinagdaanan ay di ko pa rin ito mahanap. Malayo ng tunay ang iyong hanap. Kung iyong makikita, ika'y magtungo sa bundok mo. At doon matatagpuan mo ang isang anyetanyong sasabihin ko sa iyo. Dalhin mo ang kapirasong damit na ito at sa kanya ipakita mo. At kung kanya ika'y tatanungin kung kanino ito galing, ang tanging mo lamang sasabihin ay sa isang matandang may sakit. Hala, ika'y humayo na at tunguin ang aking sinabi. Maraming salamat sa aming nunong. Ako'y hahayo na. Kayo mag-iingat sa amin. Maraming salamat. Si Don Pedro ay patuloy pa rin sa kanyang paglalakbay, 5 buwan na naglalakad at 7 bundok ang binagtas. Saka lamang niya naabot ang ermitanyong kanyang hinahanap. Kayo po ba ang... Ikaw ay lumayo sa akin, Pablo. Ako'y nananahan mag-isa. At sa tahimik kang pamumuhay ay walang taong makakaalam. Huwag po kayong matakot, mangamba. Kayo po ay aking sinadya. Buwat sa utos ng matandang may sakit. Bigyan niyo lamang ako ng oras at siya may pinapabigay sa inyo. Akin lamang ilalabag ang aking mga dala. Narito po pala ang damit na pinapibigay ng matandang may sakit. Paumanhin Ginoon sa aking pagkakasala at maling pagkulisan. Ano bang sadya mo rito? Tinutuntun kong pilit ang kaharian ng Reino de los Cristales. Kaharian ang aking hinahanap mula nung ako'y payuhan ng aking butihing kaibigan. Okay, tagal ko na nanirahan sa daigdig na ito. Ngunit ngayon ko lamang narinig ang ngalan na iyon. Paumanhin sapagkat wala akong kaalam-alam sa kaharian. Gayon pa man, ikaw ay maghintay lamang at baka ako'y makatulong sa iyo. Kaya tagal ko nang naglalakbay. Bakit tila yata hati na lang ako nabibigo? Ito ba ang kaparusahan ng isang lapastangan na anak at kapatid? Pinagbabayaran ko na ba lahat ng aking mga kasalanan? Kung ganyan, o Diyos na mahabagin, ako inyong patawarin. Ito lamang ay bunga ng maling pag-iisip na aking naitanim dahil lamang sa inggit. Naway, ako inyong gabayan na may sa katuparan ng payo ng ibong Adar. Maawa kayo. Maawa kayo. Paumanhin mahalagin ko. Ngunit ni aking mga kaibigang hayop ay hindi nababatid ko nasa nakaryang ito. Ayan po ay ayos lamang. Ako ay magpapatuloy na sa aking paglalakbay. Naway, makita ko ang aking hinahanap. Prinsipe, ako hintayin mo. Itong kapirasong damit ko ay hinday ko. Baka sakaling ito'y makatulong sa iyo. May kilala kong ermitanyo kung saan sumisikat ang araw. Ikaw ay magtungo roon at sabihin ako ang nagpadala
Baka siya ay makatulong sa iyo. Maraming salamat po, Tanang Ermitanyo. Mag-iingat po kayo. At doon nga ay natutunan ni Don Pedro ang dagdag aral para siya ay maging butihin. Sa kaunting panahon, makikita rin niya ang aking sinasabi sa kanya. Magandang araw po. May kilala po ba kayong ermitanyo sa direksyong ito? Ikaw ba iyan, Don Pedro? Kay tagal kitang hinintay, mula nang ikaw ay naglakbay sa kaharian ng Berbanya. Ano ang iyong dahilan kung ba't ikaw ay naglakbay ng napakalayo? Ibig ko pong hanapin ang kaharian ng nangangalang Reino de los Cristales. Kay tagal ko na ho itong hinahanap. Tila ba'y hindi ko ito makita-kita. Pakiwari ko'y matatagalan pa ang aking paghahanap. Ako'y nagagalak sabihin sa'yo, mahal na prinsipe, ikaw ay malapit na sa iyong inahan. Ang lupang marikit na tinatawag na Reino de los Cristales ay makikita sa dakong silangan. Isang pagsubok na lamang ang kailangan mo pagdaan at makakapunta ka na sa kahariang hinahanap. Kung gayon nga, maraming salamat at napakinggan ng may kapal ang aking hiling. Ano ba itong inyong pagsubok at agagawin ko itong mabilis upang makarating sa lupaing inyong sinasabi? Ang parang na ito ay napakalaki. Abutin lamang ang dulo at akyatin ang isang magiting na bundok. Kapag ikaw ay nagtagumpay at narating ang kabilang bahagi ng kabundukan, ay makikita mo na ang iyong hinahanap, ang kaharian ng mga Cristales. Tunay ngang ako'y malapit na sa aking paroroonan. Maraming salamat po. Ako'y aalis na. Maaari na po kayong bumalik sa inyong pamamahinga. Kayo po'y mag-iingat. At doon nga ay natutunan ni Don Pedro ang dagdag aral para siya ay maging butihin. Sa kaunting panahon, makikita rin niya ang aking sinasabi sa kanya. Silang tatlong magkakapatid ay sakdal naman ng karikitan, mga prinsesa ng mga Cristales at mga anak ni Haring Salerno. Ngunit tunay na nakakaigit si Doña Maria Blanca mabait. Sila ay pumaparoon para maligo tulad ng mga taong kanilang nasasakupan. Silang tatlo'y tila mga kalapating binusilak at mga perlas sa karagagang tunay na kumikinang. Kumuha ng aking damit. Isa kang lapastangan. Ibalik ang aking damit at humanda sa iyong kaparusahan. Kasalanan ko nga ang pagkuha ng iyong damit, mahal na prinsesa, ay tatanggapin anumang parusa na sa iyo ay nagpagsin. Ipagpatawad aking kapangasan. Ako isang hamak lamang na sa iyo tunay na nagandaan. Ang iyong ngalan, Maria, anong rikit, anong ganda. Sinamahan mo pa ng Blanca, Cristales, anong puti, anong kinang. Tiyak na pati ang iyong kalooban kay linis
Kay puro, kay ganda. Pakinggan aking pagsamo at ako'y mapapasayo aas. Isa kang tala sa madilim na gabi, walang mas makinam kaysa sa iyo. Lahat ng aking pagod at pighati ay biglang nawala. Hunay ng kabigha-bighani ang iyong ganda. Pag-ibig na mahiwaga na sa akin nagdala, at ang pag-ibig na ito ay tanging sa iyo lamang aking sinta. Ako'y iyong patawarin at ibigin ng tunay, at lahat ng kasiyahan sa mundo ay ibibigay kong tunay. Kahit kuman ay tila ako'y sa aking ulo, sa iyong kikas naman, wala akong ibang magawa kundi ikaw ay patawarin. Anumang bigat ng batas ng kristales, sa parusang ito'y ika'y makakatakas. Ngunit, dapat mong mabatid na lubang mali ang iyong ginawa. Ito ay mabigat at dapat nang hindi maulit. Ang lahat ng apoy na mainit, anumang lupit ng ninas nito, sa tubig ay masusukan. Ito ay lalamig at tuluyang mawawala. Kaya't, mahal na prinsipe, paumanhin sa aking inasal kanina. Ikaw ngayon din ay aking nang napatawad. O bulaklak na kay ganda, nakalimutan kong ako'y magpakilala. Ako nga pala si Don Pedro, anak ng hari ng Berbanya. Di ko alam kung kailan ko ito muling makikita. Ngunit tila ako'y nasa langit, lahat ng aking pighatit, kalungkutan ay biglang nawala. Simula ng aking ika'y makita. Hindi ka hawakan ng aking mga kamay. Ikaw ngayon ay akin na rin nililiyag. Tanda ang walang kupas. Ako'y tapat na magmamahal sa iyo. Mahal na prinsipe, papasaan pa't susuwi ng pagmamahal. At anumang lihim sa akin ay kataksilan. Kaya ikaw ay makinig sa ang sasabihin. Tayo ngayon ay pupunta sa aking amang si Haring Salermo. Ihanda ang iyong sarili at ang loob ay tatagan. Dahil sa mga batong iyong nakikita, nakatanggap sila ng parusa mula sa aking ama. Kaya't ikaw ay mag-ingat sa lahat ng iyong gagawin sa aming kaharian. O Maria Blanca, aking sinta, ikaw ay huwag na mangamba sa anumang utos na ipagawa ng iyong ama. Sa dinami-dami ng aking napagdaanan, ay ako'y handang ipakita sa kaniya na ang aking pagmamahal ay tunay at dalisay aking sinta. Ngunit hindi mo kilala ang aking ama. Siya'y tunay na makapangyarihan at walang awang sumusubok sa mga binatang nagdamais na kunin ang kamay ng kanyang anak. Ang mga batong iyan ay ganyan din ang winika. Ngunit tignan mo, sila'y hindi makagalaw, nakakulong sa kanilang kinalalagyan, maging sa oras. Walang lunas sa pag-iing bato, kung hindi ang ama lamang. Kaya ikaw ay makinig sa akin ng taimtim. Ang mga pagsubok na ibibigay niya sa iyo ay lubhang walang katulad. Ito ay napakahirap. Kahit kapag sumasamahin ang lahat ng hirap at pasakit na iyong naranasan ng ilang taong paglalakbay, wala pa rin itong maihahambing sa mga pagsubok na ibibigay niya sa iyo. Hindi ako isang duwag at hindi ako isang talunan na magiging bato lamang. Lahat ng pagsubok ng iyong ama ay aking dadaigin, pagkat kay aking tunay na iniibig. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataong maipamalas ang aking giting at aking lakas. At tiyak na aking malalampasan anumang pagsubok ng iyong ama. Yan ang tatandaan mo, aking sinta. Alam ko na habakin mo ang lahat. Masunod lamang ang titibok ng iyong puso. Ngunit ito'y tayo sa iyong isip at loob at naway huwag mawala sa iyo. Ingatang huwag mabuyo ng mga tukso sa mga pagsubok ng aking ama sapagkat marami ng prinsipe, konde at mga binata ang naakit dito. At ngayon, sila ay nabigo. At tignan mo, sila ay mga bato na. Sa pagdating natin sa palasyo, may paunang sila ang aking ama na kapag ikaw ay inangayahan, ikaw lamang ay magpasalamat at huwag paunlakan ang kanyang sinabi sapagkat ito ay iyong kapapahamak. Aking sinta, lahat ng iyong winika ay lalagi sa aking isip. Kaya ikay huwag nang mag-iisip na ako'y magiging bato. Mahal ko. Alam kong lahat ng iyong winika ay para lamang sa aking ikabubuti. Dahil alam kong ako'y iyong mahal. Kung Pedro kong mahal, hiling ko'y kaligtasan mo, hibayan ang iyong loob, at
Huwag magpapadala sa takot. Isa-isip lahat ng habilin mo nang di maging tulad sa mga bato na nakikita mo. Pagsapit ng takip siling, asahan mong dito ikay aking babalikan nang malaman ang pagsubok ng aking ama. Aking mahal, paalam. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo, Bill. Anong pakay mo't naparito ka sa kaharian ko? Po si Don Pedro, prinsipe ng Berbanya. Ako po'y naparito upang hilingin ang kamay ni Maria Blanca. Tunay po ang pag-ibig ko para sa kanya. Lahat ay aking hahamakin. Maikasal lamang sa kanya. Kung gayon, sumunod ka sa akin. Kung gayon po, sige po, masusunod. Makinig ka sa aking sasabihin. Siguraduhin mong maisasagawa ng maayos ang pagsubok na ipapagawa ko sa iyo. Asahan niyo po, Amang Hari, na ang inyong ipag-uutos ay aking makayanan, kahit ano pa man ito. Ngayon nga ay tumingin sa mga trigong nasa harap mo. Kumuha ng sapat na dami at ito nga ay dalhin. Dahil may trigo ka ng hawak, ito ang aking iutos sa iyo. Ang mga trigo na iyan ay ingatan. Siguraduhin kahit isang butid ay hindi mawawala. Akin po itong makikita. Anong nais niyong gawin ko rin? Iyang bundok ay kailangan mong patagin. Dahil dyan mo patutubuin ang trigo mong hawak. Ito ay iyong itatanim at iyong patutubuin. Sa gabi rin naman ay iyong aanihin. Pagkatapos mo itong anihin, sa gabi rin naman ay iyong gagawing tinapay at ihahanda para sa aking agahan kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, iiwan na kita. Tiyak na hindi niya ito magagawa. Hindi ako makapapayag na magkatuluyan sila ni Maria Blanca. Sisiguraduhin kong mapapabilang lang siya sa mga koleksyon kong bato. Malungkot at puno ng pag-aalala ang Don Pedro na prinsipe. Nais namang mapakasalan si Doña Maria Blanca. Ngunit matapos marinig ang pinag-uutos ng hari, ay tila nawala na lang ito ng pag-asa at halos tinanggap na ang kapalarang mamatay sa kamay ng Haring Salerno. Ano ang naisipan at ako ay iyong binalikan. Itong lalaking nasa iyong harapan ay hanap lamang ay kamatayan. Hindi ako nararapat sa iyo, hero ko. Mahal ko, tingnan ang aking mga mata. Wala kang dapat ipangamba. Andito ako para sa iyo. Andito ako, buong pusong tutulong sa iyo. Isang tabi ang alalahanin, isipin ang pag-ibig sa iyong sinta. Paghabag sa iyong puso't isip ay kalimutan na, pagkat ang iyong sinta ay kasama na. Hindi ka nag-iisa. Andito ako para sa iyo, mahal ko. Ang aking mga tenga at puso handang makinig para sa iyo. Hindi kailangang araw-araw na malakas. Ngunit andito ako, mahal, upang iyong maging lakas. Sabihin sa akin ang alalahanin at ang pagsubok na sinabi ng aking ama. Ito ba ang dahilan ng iyong agam-agam? Hero ko. Hindi ko alam kung paano gagawin ang utos ng iyong ama.
Napaka-imposible ito to. Para sa isang hamak na tao lang. Nais niyang itanim ang trigong ito sa bundok na nasa harap natin. Patagin ito at ngayong gabi itanim din upang kinaumagahan ay may aanihin. At akin naman itong gagawing tinapay upang siya'y may kakanin. Napaka-imposible nito. Sinisigurado niyang hindi tayo magkakatuluyan. Nais ko lamang ay malayang halin ka. Bakit gayon na lamang ang pagtutol ng amang hari? Don Pedro ko, ngayon mas naiintindihan na kita. Ang iyong agam-agam ay isang tabi mo na dahil ako na ang bahala. Mabuti pa't magpahinga ka na at hayaan mong ako ang gumawa ng utos ng aking ama. Matulog ng mahimbing at masaya kang gigising. Maraming salamat, Sintaw. Lingid sa kaalaman ng prinsipeng si Don Pedro ay may mahigang taglaya ang mag-amang sina Haring Salerno at Doña Maria Blanca. Ang Haring Salerno ay nagtataglay ng mahigang itim na nagagamit sa kasamaan. Sa kabilang banda, kaya Blanca ang ngalan ng Doña Maria ay dahil sa taglay nitong mahiga Blanca na nagagamit sa kabutihan. Kaya gayon na lang at walang mag-aalinlangan ang pagpresenta ni Doña Maria Blanca na tulungan si Don Pedro. Matapos gawin ng prinsesa ang tinapay, ay pasimple itong umalis at iniwan ang magpapahingang prinsipe upang bumalik sa palasyo. Masaya at maingat na naglalakad pabalik sa palasyo upang hindi siya makita ng mga kawal. Puso niya ay nag-uumapaw ang kaligayahan dahil natulungan ang kanyang mahal. Sa hapag ay maingat niyang inihain ang mga tinapay at tuluyan nang bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Don Pedro, handa ka na ba sa iyong ikalawang pagsubok? Opo, mahal na hari. Kung gayon, atin na lamang hintayin ang pagdating ng aking mga anak. Amang hay. Ito na ang iyong ikalawang pagsubok. May pagkakataon kang mamili sa aking mga anak kung kanino mo gusto ikasal. At kung pipiliin mo man si Doña Juana o si Doña Isabel, ay maaari ka ng ikasal agad. Ngunit, kung ipipilit mo ang iyong pag-ibig kay Doña Maria Blanca, ay kailangan mo pang maganda sa isa pang pagsubok. Mahal na hari, gusto ko man na matapos ang aking pagsubok sa aking paghihirap. Ngunit, tunay ang aking pag-ibig para kay Maria Blanca. At siya lamang ang aking pipiliin. Kung gayon, pumunta ka sa palasyo. Ko. Dito na yata matatapos ang aking buhay. Mahal ko, bakit ka ganyan? May bago na naman ba ang binigyan na pagsubok ang aking ama? Ay na nga ang nangyari. Pinapadala ng iyong ama ang ibong Adar na mula sa aming kaharian. May 3 araw lamang ako para gawin ito. Ang pinag-aalala ko na 7 taon akong naglakbay mula sa Berbanya. Hindi ko nakakayanin bumalik at umalis muli sa loob lamang ng 3 araw. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Ikaw ay magpahinga lamang at kinabukasan, makikita mo, mas malapit na ito kaysa sa iyong inaasahan. Nasaan ako? Pamilyar itong lugar na to. Pamilya na, sapagkat ito ang aking nilahan.
Paano ako napunta rin? Hindi mo na kailangan malaman kung paano ka napunta dito. Kailangan mo pang hulihin ang ibong Adarna. Siya'y nagbalik sa punong kumikinang. Kung gayon, kaya ako umalis. Don Pedro, kayo mag-iingat. Paano ang aking sinta? Paano si Marie? Alam ko. Huwag kang mag-alala, ako munang bahala sa kanya. Kayo mag-ingat sa iyong paglalakbay. Aking kaibigan, batid kong ako'y iyong inaasahan. Ang Haring Salermo, pinag-uutos niyang dalhin kita sa kanya. Ako'y nakikusap. Ako'y iyong tulungan. Tulad nga ng iyong sinabi, ang iyong pagdating ay aking hinihintay. Ang utos ni Haring Salermo ay kailangan mong magawa o ikaw ay magiging bato. Aking kaibigan, hindi ko papayagan na mangyari iyon sa iyo. Kaya ngayon ay sasama ako sa iyo. Maraming salamat, aking kaibigan. Halina't magmadali sa bahay ng ermitanyo. Ermitanyo, narito na ako. Dala ko ng ibong Adarna. Magaling. Huwag kayong magpahinala sa tabi ng iyong sinta. At pagalingin ang iyong mga sugat. Sa pagdilat ng iyong mata, palapit ka na sa iyong minanais. Aking sinta. Don Pedro, aking mahal, ikaw ay gumising na. At ngayong araw, ay hahanapin na ng aking ama ang ibong Adarna. Ikaw ay gumayak na at pumunta sa palasyo. Tama ka nga. Sana na may matuwa ng iyong amang hari. Tunay ang mahiwaga ang ibong ito. Ay, piniginig. Mahal na hari. Narito na ang imong Adarna, gaya ng inyong ipinagutos. Ito na ba ang pinag-uutos ko sa'yo? Ito na ba ang ibong Adarna? Kung gayon, wala na akong iba pang magagawa kung dito pa rin ang iunin. Na maikasal kay Doña Maria Blanca. Mga kawan, ipatawag si Doña Maria Blanca. Hindi ito maaari. Hindi niya dapat makuha ang ibong Adarna. Ang kanyang paglalakbay ay dapat abutin ng ilang taon. Ngunit, paano niya ito nagawa sa loob lamang ng 3 araw? Ayaw ko man ito. Ngunit, walang ibang dapat gawin kung hindi ibigay ang hinihiling. Amang hari, ano pong dahilan? At ako'y inyong pinatawag. Ako'y nakapagdesisyon na sa lahat ng mga binata, konde, at prinsipe na humamak na makuha ang isa sa kanila. Si Don Pedro lamang ang tanging nagtagumpay. Siya lamang ang lalaking nakagawa ng mga pagsubok. At dahil sa kasunduan namin na ang kanyang kahilingan ay maibigay, aking binibigang basbas ang inyong pag-iisang dibdib. At ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Napatunayan nyo rin na kayong dalawa ay tunay na nagmamahalan. Ako ay nagagalak dahil nakakita na rin ng binata na karapat-dapat
na maikasal sa aking anak. Ngayon, binabasbasan ko ang inyong kasal at hinihiling ko na kayo ang magmana ng kahariang ito. Matagal ko nang hinahanap ang lalaking papalit sa aking trono. Kaya tila isang tinik na nawala sa aking dibdib nang makita ko si Don Pedro. Magagawa ko ng matulog ng mahimbing dahil nakakita na ako ng binata na maglalagay sa kaharian sa magandang kamay. Kaya kayong dalawa ay magdiwang kasama ang kaharian. Kayo ay ikakasal at ipapakilala na susunod na hari at reyna. Ako ay natutuwa para sa inyo. Mabuhay ang susunod na hari at reyna. Sa maling pag-iisip, pangarap mo raw mananatiling isang panaginip. Sabi nila, di raw kakayanin, kaya't ika'y sumuko at nagpasyang wag nang subukin. Kamali ka nang napuntahan, pero ikaw